A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Parang pumiyok ako A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po. Nandito po kami ngayon ni Atty. Philip. Magandang hapon po. Magandang hapon ako sa inyo. Dito po kami sa opisina namin at pinag-uusapan po namin yung mga nung isang linggo pa namin to pinag-uusapan. Kasi marami ho kaming gustong gawing pagdinig dito sa Senado sa mga bagay na napakahalaga na dapat ay ipinababatid sa taong bayan. At isa na po rito yung patungkol sa ano ba ang dapat na paraan ng pagbabalita sa mga media ito, sa mga media. Kasi malaki ang responsibilidad ng media. Malaki ang responsibilidad ng media, attorney. Tama po din. Oo, kaya yan binibigyan ng kahalagahan sa konstitusyon, Nasa konstitusyon, hindi basta batas. Hindi ito normal na batas na ginawa ng tao, Na ginawa ng mataas na kapulungan at ng malaking kapulungan. Ito ay saligang batas. Ang pinakamataas. Ang tawag dito, ano ba? Supreme ba? Supreme Law of the Land. Oo, Supreme Law of the Land. Na ang sinasabi ay freedom of the press, freedom of religion, at freedom of expression. Malinaw yun sa konstitusyon, attorney. Ngayon, napakalaking responsibilidad yun. Hindi po yun isang karapatan na ibinigay ng saligang batas para abusuhin natin. Yun ay ibinigay sa atin para tayo'y mag-inform. Yan. Mabigyan natin ng impormasyon ang taong bayan ng tamang impormasyon na ano bang nakapaloob dito? Saan ba dapat nakaangkla ang pagpapalaganap ng balita, ang paglalahad? Ito ba ay dapat ay nakaangkla sa kapayapaan pa rin? Kasi malinaw din sa konstitusyon yun, na tayo sa ilalim ng United Nations, tayo ay nakikiisa sa kapayapaan. Ang linaw nun, na tayo ay nagmumove patungo lagi sa kapayapaan. So dapat ang pag-usapan po namin sana dito sa Senado ay kung paano magagawa natin na ang paglalahad natin ng balita ay papunta lagi pa rin sa kapayapaan. Huwag tayong magpagulo. Iwasan natin, lalo na sa sitwasyon na ganito, na ang gulo-gulo. Hindi lang dito sa Pilipinas, ang gulo. Dapat siguro makausap natin ng malinaw ang mga media kung anong mga plano. Kasi sa ibang bansa, meron na silang mga paghahanda na ginagawa sa ganitong mga klaseng sitwasyon. Mga emergency services nila, inaayos na nila. Ang government response, nagre-rehearsal na sila. Hindi naman dahil sa gusto mong takutin ang tao, kung hindi gusto mong ihanda yung tao sa pwedeng mangyari. Oo, at sana magkaroon tayo ng matagumpay na pagdinig dito, attorney. Tama. Oo, kasi para sa akin, para sa committee natin, sa public information and mass media, obligasyon natin ito. To save lives. Hindi na to usapin ng kung sino yung kinakampihan natin dito. Kalimutan natin yung ating mga kolonyal
na mga pag-uutak. Hindi, nandito na tong brother ko, big brother ko. Okay na kami. Salamat. Nandyan ang big brother natin. Ha? Marami nga silang dumating. Big brothers ang nagsidatingan. Maraming salamat. Pero wag nating kalimutan na kamag-anak din natin. Yan naman ay nasa kasaysayan, pag hinalungkat natin ang ating lahi, magkakamag-anak tayo dito sa Asia. Sana, wag din natin kalimutan yun. Na okay to, meron tayo ngayong parang reunion. Dito, nagaganap. Doon nating tingnan. Wag nating tingnan ng negatibo o pananakot tayo. Hindi. Tingnan natin ng positibo. Nandyan ang mga big brothers natin. Nandyan din ang ating kamag-anak na sa tabi na nagmamatsyag. Basta siguraduhin lang natin na kung ano man ang pakay nila, iba ang pakay natin. Ang pakay natin para sa taong bayan. Kung ano man yung interest nitong mga big brothers natin at itong kamag-anak natin na nagmamatsyag dyan, ang isulong natin yung interest natin. Ang interest natin is to save lives. Tandaan po natin, pag sinabi natin to save lives, hindi naman po yan literal na kailangan may sakuna, kailangan may mangyari. Hindi. Kailangan nagmumula tayo dun sa ayusin natin ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Una dyan, yung basic rights. Magkaroon sila ng maayos na tahanan, pagkain na nakakain nila sa 3 araw, sa 3 beses sa isang araw. Bababang kuryente, yan yung mga tubig, yan yung mga basic na dapat nating inaasikaso. At yan ay walang ibang paraan dyan kung hindi, eto na naman ako, charter change. Walang ibang paraan, mga kababayan. Ito, walang halong politika ito. Katulad ng sinabi ko, wala akong kinakampihan dito. Sabihin mo ng pro-Marcos ba ako, o pro-speaker ba ako, o pro-Duterte ba ako, o anong pro. Hindi, alisin natin yun. Pag-usapan natin dito yung taong bayan, kung sino makikinabang sa charter change. Kapag naayos natin ang economic provision dyan sa konstitusyon natin, na sana maalis na yan sa konstitusyon. Sa totoo lang, hindi naman natin kailangan yan sa konstitusyon. Dapat sa konstitusyon ang nakalagay, bukas tayo sa pagninegosyo dito sa Pilipinas. We are very willing to go all out business kahit kanino. Pero siyempre, pagdating naman sa normal na batas na trabaho ng mga senador at congressman, gumawa tayo ng mga batas na yung normal na batas, na hindi nasa saligang batas, yung normal na batas na magpuproteksyon doon sa sariling atin. Doon natin ilagay yun. Para anytime din, pwede nating amendahan yun. Kasi ang konstitusyon, pag nilagay mo yan sa konstitusyon, ang tagal para maamendahan mo. Sana maintindihan natin, natin, minsan alam nyo, pagka masyado din tayo matalino, yung mga hindi na kailangan ng masyadong eksplanasyon. Pinahaba natin ang usapan. Simple lang ang usapan. Buksan natin ang negosyo sa Pilipinas. Simple. Ewan ko naman, ba't ang hirap nating maintindihan yun? Kahit sino naman nagninegosyo, tanungin mo, ano ang pinakamaganda sa isang negosyo? Di ba may investor ka? Yung ba ang hirap intindihin nun? Pambira, oo. Huwag na natin pahabain itong usapin na ito. Huwag na natin pahabain. Huwag tayong magkunwari na kaya pa natin sa sistemang ito na tayo ay maka-recover pa sa ekonomiya. Yung mga kapitbahay natin, lahat ng ginagawa niyan, kung ano yung uso ngayon, investment, foreign investment. Yan na po ang Vietnam. Iniwan na tayo. Ay, nako. Sa totoo lang, mga kababayan,
huling-huli na tayo. Huling-huli na tayo dahil sobrang maraming matalino dito sa bayan na ito. Sobrang daming leader, wala ng follower. Kaya ito tayo, paatras. Sana dumating ang panahon na maliwanagan din tayo sa mga bagay na bago. Kasi pagka nananatili tayong loyal tayo masyado sa lumang sistema, na yung sistema yan, sukang-suka ka na, pero pinipilit mo pa rin lunukin dahil naniniwala ka dun sa sistema na yon na magbabago, di suka mo na lang uli bukas. Yun ang nangyari. Suka ka ng suka. Ewan ko sa inyo. Basta, mga kababayan, ito po, busy kami dito. Pangatlong linggo na namin ito, no? Nung mula nung nagbumalik tayo dito, na inaayos po namin itong mga hearing na to, pag-uusapan din po namin yung pinaputok ni Larry Gadon ni Secretary Larry Gadon na term baguhin ang mga term limit ng mga local official, congressman, mayor. Meron din po tayo kasing panukala na yan. Gusto na rin po namin pag-usapan. Total, napag-usapan na pero ito wag ho natin itong idikit dyan sa economic provision. Ito kung gusto natin, wag tayong magmadali. Yan naman ang lagi kong sinasabi. Pagdating sa economic provision, magmadali tayo. Dahil yung usapin na yan, pinag-uusapan natin dito, may ahahon ang ating mga kababayan sa kahirapan. Yan, immediate yan. Urgent. Now na. Sabi nga ng mga bata, di ba? Yung pa rin ba uso ngayon? Now na. Yung pa rin. Baka iba na. Mga lumang-luma na ako dito, ha? Wala na pala yung now na. Yung pa rin, ha? Okay. Pero yung patungkol po dyan sa term extension, pag-usapan natin. Hindi yan, hindi yan pwedeng madaliin. Katunayan, nung isang araw, nagbabasa ako ng kasaysayan, attorney. Parang mas maganda yata yung konkon talaga. Konkon. Kailangan bumalik tayo sa konkon yata. Kung mag-aayos tayo ng political, ha? Ewan ko kung tama ako. Ikaw ang legal expert, professor ka. Professor po yan. Yan po ang... pero talaga ng Constitution, babaguhin. Talagang konkon ang kailangan. No, konkon no? Mas ideal yun no? Medyo magastos, pero gawin na lang natin ng isang beses. Kumaga, kaysa tiisin natin ito, di ba? Tiisin natin itong ganito. Gastosan na lang natin ng isang beses. No? Konkon, ano? Ano ba yung konkon, attorney? Kung saan maghahalala mga taong bayan ng mga delegado para sila yung gumawa ng constitution. Talagang complete revision, hindi amendments. Babaguhin nila. So, hindi senator or congressman magkakaroon ng election for the delegate, mga delegado. Ang function lang nila, gagawa ng bagong constitution. Ayun ang konkon. Yun ang pinakamagandang gawin. Para ano natin no? Para mabalansin natin. Na talagang naniniwala tayong walang nagka-impluwensyahan dito. Gumawa na lang tayo ng batas na magsasabi kung ano yung i-elect natin. Kumbaga, dapat ito, hindi naman ito kamag-anak ni Governor. Pinsan. Naglolokohan tayo uli dyan. Dapat ito talagang masusi nating gawin to, mga kababayan. Kasi ito lang po ang paraan. Wala po paraan. Huwag natin ipilit. Talagang pag-usapan natin. Kaya nga po tayo nandito. Kaya kayo naghahalal ng inyong mga mambabatas para pag-usapan. Kaya yung mga kababayan natin na kumukontra kagad dito, karapatan po nyo yan na kumontra. Pero sana, bigyan din po nyo ng daan at puwang na pakinggan din ninyo. Yun po ang ibig sabihin di ba? Demokrasya. Kailangan naririnig natin ang boses. Kung bakit na ipanukala namin na magkaroon ng bagong term limit. Di ba, attorney? Kesa naman, puro na lang parinig. Hindi na natin mapag-usapan. Pag-usapan natin. Mas maganda kung ito'y mapapag-usapan. Sana.
Yun po, dyan po kami busy. Dalawa na, at saka yung sa SMNI. Hinihiling po namin na sana mapag-usapan yon dahil binanggit nga po na namin kanina sa una pa lang na napakahalaga yan na sinasabi sa konstitusyon na ang freedom of press, religion, and expression. Yung nangyari sa SMNI, gusto kong maintindihan at ng taong bayan kung bakit kailangan magkaroon ng ganong klaseng kahabang parusa para sa isang programa ng SMNI na sinasabi nilang nagkamali. Siguro dapat, di ba, ang pinarusahan, yung programa. Tama ba ako, Atty.? Tama. Yung programa lang sana ang sinuspindi, pero ang nangyari yata rito yung entire. Yung buong istasyon. Ayun ang naging problema. Oo, yung buong network ko. Medyo bilang kami po, kasi sinasabi nila, attorney, hindi, kasi ano yan kaibigan yan ni Pastor Kibuloy. Hindi ko naman pinagsinungaling kahit kailan na kaibigan ko si Pastor Kibuloy at kasama ko sa ipinaglalaban. Pero dito, sa usaping ito, ilabas po natin si Pastor dito. Ang pag-usapan po natin, yung committee ko. Committee ko po ito. Committee ko ng Public Information and Mass Media. Ano ba yung committee ko? Proteksyonan ko yung media. Proteksyonan ko yung media na ang kanilang karapatan ay hindi masagasaan ng sino? Yung executive. Yun po ang trabaho ko. Sa committee ko, may mga ganitong usapin na patungkol sa mass media na binigyan ng parusa na hindi natin maintindihan kung saan nanggaling yung parusa, bakit naman buong istasyon ay pinarusa mo? Paano naman yung freedom of religion nun? Yung SMNI, meron niyang nagpapahayag ng kanilang paniniwala sa istasyon na yan. Hindi naman yan puro balita. Meron niyang religious program sa SMNI. Di sana kung pinarusahan natin yung kanilang public affairs, di yung public affairs division, ang mga istasyon, division yan, attorney. Dapat ayun lang ang sinuspindi. Hindi yung public affairs na nila. Ang pinarusahan, hindi hindi na dinama yung iba. Pati yung religion, pati yung religious programs nila. Yun lang po. Sana maintindihan po ninyo, mga mahal kong kababayan, na trabaho ko ito. Kailangan namin gawin ang trabaho namin. Tama. Sinesweldohan nyo kami dito. Hindi kami pwede dito tumambay lang. Hindi po pwedeng sinabi ng isang mahal nating senador na siya'y may reklamo kay ganito, tatahimik na ako, meron akong sariling komite. May sarili akong komite. Na komite na binigay sa akin ng taong bayan sa ilalim ng Senado na proteksyonan ko ang media. Alamin ko kung anong nangyayari sa media at alamin ko kung ano ang mga natatanggap ninyong impormasyon. Public information. Na yung inyong bang natatanggap na impormasyon ay tama. Katotohanan. Ito ba'y may kulay ng politika? Ito ba'y may kulay ng sindikato? Trabaho ko po yun. Sana po maintindihan nyo. Trabaho din po yan ni attorney. Opo. Gagawin po namin ang trabaho. Yun lamang po, napahaba ang ating kwentuhan. Kami po ay nagpupulong ngayon para sa hearing bukas. Bukas po ang hearing nito Sana matuloy yung isang hearing, dalawang consultation. Yes, tatlo yan. Diretso yan. Opo. Ano yun, Atty.? Ano yung una natin? Yung una is yung consultative meeting sa Committee on Public Information. Ito yung may kinalaman sa pagsuspended dun sa SMNI. 2 o'clock naman, ito naman yung sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes mo. Magkakaroon ng public hearing. Ang pag-uusapan naman dito, yung possible term extension at pagbabago ng mga term ng mga halal from president to down to elective official. At yung huli, yung alas 4:30, ito yung sa Committee on Public Information rin. Ito na pag-uusapan naman dito sa consultative meeting, yung role ng media sa existing... Tension natin ngayon. Oo, tension natin.
Magbe-brief din sa atin ang armed forces yan. Meron bang Naimbitahan sila. sana makapag ano rin sa atin ng kasi kailangan ma-advise tayo kung ano ba ang dapat na reaksyon ng taong bayan dito. Kasi yung ibang bansa naghahanda na sila. Hindi yung sa gera sila naghahanda. Ibig sabihin, naghahanda sila sa kanilang emergency services, pagkain, pag-stock up ng pagkain, food security, lahat po yan. Medical, sana tayo rin. Inshallah. Okay, Tony, maraming salamat. Paalam po. Maraming salamat po sa kahit na napakainit ng hapon, kayo po ay nakinig sa amin. Mabuhay po kayo, mabuhay po. Maraming salamat.